Good afternoon. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa ikalawang bahagi. Walang iba yung pagtatalakay ng mga tinatawag na aral ng Diyos o salita ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang tinapay ng buhay na pinakapagkain ng ating nag-iisang kaluluwa. Meron po tayong mga aralin sa ngayon. Ngayon po, bigyan natin naman ng buhay ang isa pang sitas sa Ebanghelyo ni Apostol Juan sa Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 11. Datapwat si Jesus ay napasa bundok ng mga Olibo. At pagkaumaga ay nagbalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya at siya'y naupo at siya'y tinuruan. Ito po, kumbaga, dahil maghahapon na ang Panginoon, pumunta siya sa bundok ng mga Olibo. Kasi ang gawain po ng ating dakilang Panginoon, kapag paggabi na, umaakyat siya sa bundok, doon siya nagninilay-nilay, doon niya tinitingnan kung ano yung mga gagawin niya pa kinabukasan at ano yung mga nagawa niya. May kulang ba o tama o may hindi ba nagawa. Dapat ganyan din po tayo. Sa oras ng ating kapahingahan ng ating kaluluwa, pag nilay-nilayan din natin ang ating mga sarili. Ano kaya may nadaya ba ako ngayong araw? Meron ba akong natisod? May napahamak ba sa sinabi ko? May nagkasala ba sa akin? O nagdamdaman lamang? Dapat ganyan po ang ginagawa natin. Naging halimbawa po dito ang ating dakilang Panginoon. Pagkaumaga, nagbalik siya sa templo. Kumbaga balik na naman sa trabaho. Ngayon, ano ang ginawa ng ating dakilang Panginoon? Nagturo. Ngayon, habang siya nagtuturo, ito ang nangyari. At dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalu niya. At nang mailagay siya sa gitna ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalu niya. Sa kautusan niya ay pinagutos sa ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang sabi tungkol sa kanya? Ngayon po, kung pag-aralan po natin, ano po ba yung mga eskribas? Ang mga eskribas, sila yung mga tagapasa ng mga kautusan. Sila yung mga tagapagpaliwanag ng mga kautusan. At ganun din yung mga parisiyo, sila yung mga guro, mga tagapag-interpret ng kautusan. Pero, ang problema sa mga parisiyo, yung kautusan, hawak-hawak nila, pero pagdating sa application, exempted sila. Kumbaga, para na nangyari, sila lang ang tagakamang, yung pasanin nasa mga tao. Yan ang gawain ng mga parisiyo. Ang tawag sa kanila sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, guro ng mga Hudyo. Kaya po ang ginagawa nila, alam na nila, kung baga mag-aaral sila ng mahabang panahon, kapag hindi sila kapag memorya o kapag alam ng mga kautusan na mahigit na 70 kautusan, hindi nila memorize yun, hindi sila pwedeng tawaging parisiyo. Katulad din naman dito sa ibabaw ng sanlibutan, ano po ba yung mga parisiyo sa ngayon? Ang mga parisiyo, yung mga nag-aral ng mga mahabang panahon. Halimbawa, yung doktor. Bakit ba sasabi mong parisiyo? Dahil ang doktor, sabi nga, to see, improve, is to believe. Diba? Pero tayo, kapag kwinintuhan tayo, mapaniwalain tayo. Pero ang parisiyo, hindi. Kwentuhan mo yung kinakailangan, may prueba, may patutungo. Sinabi mo na yan ang sakit,
Hindi pa yan maniniwala. Kinakailangan i-laboratory pa yan. Katulad din naman ng mga abogado. May ginawa ng sala. Hindi pa maniniwala. Kinakailangan may testigo. Yan ang mga Parisiyo sa ngayon, sa panahon ngayon. Kung tayo po ay magiging katulad nila, kung sinin natin sa gobyerno natin ngayon, napakaraming Parisiyo dyan. Yung mga mayayaman na exempted sa batas, hindi kasama sa pagsunod ang mga tinatawag na mga batas ay para lang sa mga mahihirap. Yung walang kakayahan magpiyansa. Kung maalala natin yung kwento doon sa sabong na mga nahuli, Nobel, pero ngayon, palalayain na. Yan po ang may mga tinatawag na may kakayahang magbayad na kayang bayaran ang batas dito sa ibabaw o sa atin sa Pilipinas. Yan po yung mga Parisiyo, yung mga mandaraya na panlinlang na hindi tinitingnan na dapat kasama sila sa mga tagasunod ng batas. Pero nangyayari, alam nila ang batas pero exempted sila sa pagsunod sa batas. Yan po ang gawain ng mga Parisiyo. Nagsusuot ng pagkakagandang kasuotan, pero sa loob nila ay katulad ng isang libingan na pinaputi. Punong-puno ng kabulukan sa loob. Pag mga kalokohan, pandarambong at iba pang mga bagay na pagkamal ng salapi, magagaling sila. Pero yung pagtulong sa may karamdaman o sa mga nangangailangan ng tulong katulad sa mga tao na kababayan natin, ang ginagawa halos kakarampot na lang ang ipinagkakalo. Minsan, lata na nga lang ng sardinas, minsan expired pa. Ngayon, ano ang sabi dito? Yung Parisiyo at Eskriba, may nahuling isang babae na nangangalun niya. Ano po ba yung pangangalun niya? Ang pangangalun niya, halimbawa, sabi, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at magiging silang isang ama. Halimbawa, mag-asawa. Lalaki plus babae, maging isang laman. Sa aral ng Diyos, isang laman. Counted as one. Pero sa tao, dalawa. Bakit? Man and wife equals two. Lalaki plus babae equals dalawa. Bakit? Minsan sa pagdidesisyon, hindi sila magkasundo. Yung sinasabing isang laman, nagkakasundo sila sa isang pasya, sa isang desisyon, at ganoon din sa mga bagay-bagay kung ano ang ikabubuti ng bawat isa. Sa makatuwid, kapag mas maganda yung ideya ng lalaki at hindi naman ikapapahamak ng kanilang pagsasama, pahalagahan din ng babae. Ganoon din naman yung ideya ng babae, kung maganda naman, pwede naman bigyan ng pansin ng lalaki, yung maganda yung ideya mo. Ngayon po, siyempre naging isang laman. Yung pangangalun niya, na committed na sa isa't isa at naghanap pa ng iba, yun ang tinatawag na pangangalun niya. Sa mga pagsamba naman, ang pangangalun niya, ganito. Halimbawa, committed na tayo sa bawat pagsamba, pero minsan naaagaw natin o nagkakaroon ng kaagaw ang oras ng pagsamba. Na dapat sana nasa simbahan tayo linggo man yan o anuang araw na ating panata sa ating dakilang Panginoon, pero hindi natin ginawa, kundi naging kaagaw ang lahat ng mga kabalisahan sa ibabaw ng sanglibutan. Halimbawa, ang dyablo, kahit kailan hindi niya sinabing sambahin siya. Pero, ang pangalan niya kasi, Satan. Ang ibig sabihin ng Satan, to oppose, kalabanin. Ngayon, kung kalaban sa kalooban ng Diyos ang ginagawa natin, nagiging kasang-ayon natin si Satanas.
Araw ng pagsamba, kumikit tayo sa Diyos. Hindi tayo pumunta sa simbahan, nag-oppose na tayo. Kapanalig na tayo ni Satanas. Araw ng pagluluwalhati niyo sa Diyos. Anong gagawin ni Satanas? Pagka minsan, yung kaibigan, may birthday. Sariling birthday. Minsan, yung tinatawag na sariling gamit, nagiging kaagaw din ng Diyos. Araw ng pagsamba, hindi ako makadako ngayon dahil marami akong labahan. May nagsabi sa akin niya, Brad, pasensya ka lang, hindi ako makapunta ng mundo yung dami kong labahin. Sabi ko, maswerte ka. Bakit? Sa dami mong damit, marami kang labahan. Kawawa yung iba walang damit. Marahil siguro, kaya dumami yung labahan mo dahil tamad ka. Ayaw mong maglaba araw-araw. Hindi ba na totoo? Mapalag yun dahil marami siyang damit. Mas mabuti pa na yung dalawa lang yung damit, araw-araw naglalaba, naiingatan na yan, ay matuyo agad. Pero yung sobrang dami ng damit, kumpiyansa, pero pa kung susuot yan, hanggang sa narambak, minsan araw na ng tinatawag na pagsamba, nagiging kaagaw, na dapat sana yung panahon at oras nandun tayo sa simbahan, nandun tayo sa labahan, nakatuunan natin sarili doon. Anong mapagkakinabangan natin doon? Pansarili. Pero yung kahalagahan ng kailangan ng ating kaluluwa na pagkainin ng pagkain espiritual, wala po dahil nakatuon tayo sa mga makasanglibutang bagay. Kaya pagkanasahin natin yung mga espiritual na bagay na walang iba, yung pahalagahan natin yung kalooban ng Diyos. Kaya sa paglilingkod, nagiging mapangalunya din tayo sapagkat may kaano ang Diyos sa ating pagsamba sa Kanya. Ganon din sa pag-aasawa. Kaya nga, dito nahuli yung babae sa pananalo niya. Ayon sa kautosan ni Moises, kumbaga, ang sentensya doon, batuhin ang ganyan hanggang sa mamatay. Maganda ang sentensya. Pero, ang nangyari ganito, ginawa ng mga eskribas at parisiyo, ito ang punto nila. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya may naisumbong sila. Kumbaga, ingit na ingit kasi ang mga eskribas at parisiyo sa ating dakilang Panginoon. Sapagkat yung mga aral ng kautosan na tangang-tangang ng mga eskribas at parisiyo, wala nang nakikinig sa kanila. Pero yung aral ng ating dakilang Panginoon, maraming sumusunod sa ating dakilang Panginoon. Kaya inggit na inggit sila. Ang ginagawa nila, naghahanap sila ng pamamaraan para subukin ang ating dakilang Panginoon para meron silang maisumbong na maihahabla ang ating dakilang Panginoon sa kanyang ginagawa. Anong ginawa ng ating dakilang Panginoon? Ang ginawa niya, dapat ba yumuko si Jesus at sumulang sa kanyang daliri sa lupa? Dahil sa pang-aasar ng mga eskribas at parisiyo, nasusulat, batuhin ang babae niyan. Dahil nahuli sa pananalo niya, anong ginawa ng ating dakilang Panginoon? Binaliwala lang. Yumuko siya, nagsulat sa lupa. Dapat nang sila'y mga patuloy ng pagtatanong sa kanya ay umulat siya. Tumayo ang ating dakilang Panginoon at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Sinabi niya yun, at pagkatapos, at muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Kumbaga, ang sitwasyon, sa kapupulit, umunat siya, ang sinabi, ang sino mang walang sala sa inyo ang unang bumato, at yumuko ulit. At sila, nanito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan, at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. Kaya naging talaga yun po.
Magmula sa katanda-tandaan, noong pumasok sa kanilang pag-iisip o sa kanilang tainga at napag-nilay-nilayan nila yung sinabi ng ating dakilang Panginoon, ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato sa Kanya. Hindi ba nangyayari yun sa ating mga kapatid? Pagka minsan, sa dami ng ginawang kabutihan ng ating kapwa, hindi natin napapansin ang nakikita natin yung isang mali. Minsan, kinukurit agad natin. Yun po ang nasa mindset ng bawat isa sa atin. Naging mapanghusga tayo. Nakikita agad natin yung mali. Kaya ngayon, ang sabi ng ating dakilang Panginoon, ang sino man walang kasalanan ang unang bumato. Kung sino man ang walang sala, siya ang unang humatol. Pero, nung napagkilala ng mga nakapaligid sa ating dakilang Panginoon mula sa katanda-tandaan na lahat sila ay magkasalanan, ang nangyari, iniwan nila ang babae, pati ang ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, gumana rin pala ang kanilang utak sapagkat napag-unawa nila yung sinabi ng ating dakilang Panginoon. Ang sino mang walang sala ang unang bumato. Kaya sila'y nagsialis at naiwan na lang ang babae at ang ating dakilang Panginoon. Anong sinabi ng ating dakilang Panginoon? At umunat si Jesus at sa kanya ay sinabi, babae, saan sila na naroon? Wala ba kang taong humatol sa'yo? Ngayon, kinausap ko ng ating dakilang Panginoon yung babae. Dahil wala na sila na lang dalawang natira. Wala bang humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Dahil ang ating dakilang Panginoon, dahil siyempre, isang makasalanan babae, siyempre, ang sino mang walang kasalanan ang unang bumato. Ngayon, nagsiyari sila. Ang ating dakilang Panginoon, wala rin siyang ginawa sa babae. Kundi ang sinabi niya lang, humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ito yung isang bagay na palaging narinig natin sa isang taong na tinulungan at pinagkalooban ng pagkakataong baguhin ang buhay. Nahuli sa pangalan niya ang pakiusap ng ating dakilang Panginoon, huwag na muling bumalik sa pagkakasala. Katulad din naman natin na kung tayo man ay may karamdaman at tayo'y pinagaling at pinagkalooban ng kaginhawaan sa ating buhay na hindi na natitikip ang ating mga dibdib o sumasakit ang ating ulo, tayo'y pinagaling na ng lubusan sa ating karamdaman. Katulad din ito ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Pinagaling ka na ng iyong karamdaman, huwag ka nang magkasala mo. Ibig sabihin, yung paulit-ulit na paggawa ng kasalanan ay hindi na po gawain ng isang tunay na nakakaunawa o katulad nating mga tao. Sapagkat sabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, sa mga nagpapatuloy ng pagkakasala ay nagiging katulad ng isang hayop. Anong hayop? Hindi ba ang aso matapos niyang magsuka, muli niyang kinakain ng kanyang suka? At ganun din naman yung baboy matapos na paliguan ay muling babalik sa kanyang pusali na sa kanyang nagparumi. Hindi tayo mga hayop. Tayo mga tao na may unawa, kaya hindi dapat sa atin na pabalik-balik tayo sa pagkakasala. Naroon na ng pasigaw-sigaw tayo na humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Pero pagka minsan kinabukasan, balik na naman tayo sa dati nating bisyo, balik na naman tayo sa dati nating gawain, katulad tayo ng aso na matapos na tahon tayo ng tahon, suka tayo ng sukat, pagkatapos kakainin lahat natin
ang lahat ng ating mga isinuka. Ganon din naman sa pinatawad na ng Diyos at pinagkalooban ng tawagin isang anak, pero nilinisan na at muling nagbabalik sa pagkakasala katulad ng baboy na pinatawad na at nagbabalik na muli sa pagkakasala. Hindi rin po tayo mga baboy. Kaya tayo po yung mga tao, kinakailangan manahan sa atin ang kabutihan ng ating pagkatao. Gawin natin kung ano ang nararapat at kalooban ng Diyos sapagkat diyan dapat tayo mabuhay. Hindi sa pansarili nating kalagayan na walang iba. Ang iniisip lang natin, mabuti ako, yung kapwa natin masama. Kaya ang nakikita natin yung mga problema, yung mga diferensya ng ating kapwa. Pero, sabi nga, bago mo tingnan ang puwing ng iyong kapwa, tingnan mo muna kung gaano kalaking tahilan ang nasa iyong mga mata. Manalamin muna tayo ng ating sarili. Kung tayo man ay gumagawa ng kasamaan at hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, kung tayo man ay may masuwayin o suwain na tao, harapin natin ang salamin, pagalitan natin ang ating sarili na magsisi na at magbago na ng ating buhay at gawin na natin ang naayon sa kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, kapag ipinagkalog na sa atin ang pagkakataon na huwag na muling magkasala, gawin na natin yon sapagkat tayo ay isang tao na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya gawin natin ito ayon sa kanyang ginagaling, ayon sa kanyang kalooban, nang sa ganun magtagumpay tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan. Siguro nandito na lang ang pakikibahagi natin ng Ebanghelyo. Sa lahat ng may mga problema, pangangailangan man, spiritual o material, anuman ang ating mga kahilingan, idulog lahat natin sa Diyos at humingi tayo ng tawad at ipagkakalog sa atin ng karunungan upang ang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan natin sa ngalan ni Kristo Jesus. Isang magandang hapon sa bawat isa sa atin.